Una sa lahat, ilang establishmento binaguho ng lindol sa Mindanao. Pati mga eskwelahan, nirinig din ngayong sakto pa namang back to school. Ang mga batang ito nga, nagsisigawan at nag-iiyakan sa sobrang takot. Ang buong detalye kung ganyan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Bilang ng mga namatay sa lindol sa Mindanao, umakyat na sa 19, pinakamarami sa General Santos City. Habang mga sugatan, lagpas 100 na. Senator Loren Legarda biglang inabswelto ngayon ng 18 nagpakilalang bagman ni Zaldico. Nagkamali raw sila nang sabihing tumanggap ng maleta ang senadora. Kontratistang si Curly Discaya na aalala na raw kung sino-sino pa ang mga politikong may kinalaman sa flood control scandal. Unang araw ng pasukan, ilang estudyante napalaban agad sa baha. At sa Las Vegas, sa Amerika, meron napadpad na jeep. Umakyat na sa 19 patay sa magkasunod na lindol na yumanig sa Mindanao kaninang umaga. Pinatututukan na rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagresponde sa mga lugar na pinakaapektado ng lindol. Sa datos po ng National Disaster Risk Reduction and Management Office, higit 100 pa ang sugatan habang may 12 naitalang nawawala. Pasado alas 7 ng umaga nang may tala ang magnitude 7.8 na lindol sa dagat malapit sa Maasim, Sarangani. Higit 200 aftershocks naman ang naitala ng PHIVOLC sa ilang bahagi ng Mindanao. Ang pinakamalakas ay nasa magnitude 6.7 malapit sa Balut Island sa Davao Oriental. Nasa General Santos City na si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian para alamin ang mga pangailangan ng mga taga Mindanao. Ayon naman sa DepEd, higit 500 eskwelahan ang napinsala ng lindol. Sinailalim na sa state of calamity ang General Santos City dahil sa pinsalang dulot ng magnitude 7.8 na lindol. Wala rin kuryente at tubig sa ilang lugar doon. At live mula sa General Santos, nasa frontline ng balitang yan, News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, kamusta kayo dyan at may mga lumikas na ba sa evacuation centers? Bok, nakahanda ang evacuation center dito sa lungsod para sa mga apektadong residente. Wala pa namang naiulat na pamilyang lumikas. Samantala, Bok, itinigil muna ang search and rescue operations sa mga natrap sa mga gusali dito sa Jansan. Pero itutuloy pa rin naman ito bukas. Sa pool sa video ang pagguho ng gusali ng isang fast food branch sa General Santos City dahil sa magnitude 7.8 na lindol. Halos mabalot ng alikabok ang lugar. Ang mga motorista napahinto sa kalsada at napakapit sa kanilang sasakyan. Nang matapos ang pagguho, agad pinasok ng mga otoridad ang gusali. Tao! Labas kayo dyan! Labas kayo! Bakas ang matinding pinsala. Lord Jesus Christ! Meron ding iba pang pumasok sa gusali para maghanap ng mga survivor. Pero pinaalis din sila dahil sa panganib. Ano ginagawa niyo dyan? Patuloy pa ring nag-ikot ang rescuer. Pukpok kung nakita ko! Pukpok lang! Isave ka na mo! Pero wala na siyang nakita o narinig pa sa loob. Sa isang pahayag, tiniyak ng pamunuan ng fast food chain na lahat ng empleyado nila sa nasabing branch ay nakaligtas mula sa pagguho. Wala ring naiulat na sugatan maging sa ibang branch nila sa lugar na apektado ng lindol. Nasa pool naman sa video ang aktual na pagyanig sa Ateneo National High School. Nagsilabasan ang mga estudyante at mga guro. Nataon pa ang pagyanig kung kailan balik eskwela. Hindi rin nakaligtas ang mall na ito sa Jansan. Gumuho at bumigay din ang ilang bahagi nito. Kita sa video na halos mabalot sa makapal na alikabok ang lugar. May mga tricycle ding nabagsakan ng mga debris. Nagkalat din ang mga tipak ng bato sa paligid. Lord, save us, Lord. Sa General Santos International Airport naman, tiyempong naabutan ng mga biyahero ang lindol. Takot na takot at nagsisigawan sila. Sama-sama sila sa isang sulok ng airport, hawak ang kanilang ulo. Nawasak din ang kisame ng paliparan, habang ang mga bagahe makikitang nakakalat lang.
Bumagsak naman ang kisame ng Holy Cross Parish Church. Kita sa video na napuruhan ang simbahan. Ang gusali naman ng universidad na ito tumagilid dahil sa lindol. Sirang-sira rin ang grocery store na ito sa barangay Kalumpang. Ayon sa kanilang gwardya, agad nakatakbo ang mga tao palabas, maliban sa 2 pang nawawala na huling nakita sa meat section ng grocery. Ito na ngayon ang itsura ng 3 palapag na grocery store dito sa barangay Kalumpang matapos ang pagyanig ng 7.8 na lindol. Ayon sa otoridad, 1 bangkay na ang kanilang na-recover habang 2 bangkay pa ang pinaghahanap sa ngayon. Ayon sa FIVOX, ang General Santos City ang nakaranas ng pinakamalakas sa pagyanig nang tumama ang 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng Frontline Pilipinas sa CDRRM ng General Santos City, as of 7 p.m., umakyat na sa 12 ang nasawi sa kanilang lungsod dahil sa lindol. 144 naman ang sugatan habang 4 ang nawawala. Higit 400 pamilya naman ang apektado. Nawalan din ng kuryente at tubig sa Jansan kasunod ng lindol. Wala pa po kaming normal na power supply as of now. Mostly po sa mga gumagana ngayon, mga power generators. Isinailalim na rin ang General Santos City sa state of calamity kasunod ng pagyanig. Sa Sarangani Province, naglaglagan ang malalaking tipak ng bato sa bayan ng Maasim kasunod ng paglindol. Hindi tuloy makadaan ang mga sasakyan. Nagkabitak-bitak naman ang kalsadang ito sa Pulumulok South, Cotabato. Napuruhan din ang Statue of the Divine Mercy na ito sa Lake Cebu. Nabasag din ang maraming paso. Pansamantala na itong isinara dahil sa pinsala. Bok, sa ating ngang pag-ikot-ikot dito sa Jansan, nagmistulang ghost town na ang lugar dahil kaunti na lang ng mga establishmento ang nagbukas, lalo't hindi pa rin na ibabalik ang linya ng kuryente. Suspendido na rin ang klase sa lahat ng antas at pasok sa mga government offices at manatili muna yan hanggang hindi binabawi ng city government. Bok. Maraming salamat, Bril Montalvo mula sa General Santos City. Tila inabswelto ng 18 nagpakilalang bagman Senator Loren Legarda na sinabi nila noon na tumanggap din ng mali-maletang pera. Git ngayon ng mga bagman, nagkamali lang sila at hindi raw pala kasama si Legarda. Narito ang aking frontline report. Habang gumugulong ang Blue Ribbon Consultative Meeting ng Gatchalian Block, ang 18 nagpakilalang bagman umano ni Zaldico biglang lumitaw sa Senado. Pero hindi sila dumiretso sa plenaryo kung saan ginagawa ang Blue Ribbon Meeting, kundi para magsagawa ng sarili nilang presscon sa 5th floor sa opisina ni Senator Robin Padilla. Ayon sa abogado ng 18 bagmen na si Attorney Levi Baligod, handa silang magpunta sa Blue Ribbon Meeting. Pero sana raw mag-inhibit sa pag-preside si Senator Erwin Tulfo na siyang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee dahil dawit daw ito sa issue. We are worried but we are not scared that Mr. Erwin Tulfo, inaakusahan siya pero siya rin ang mag-iimbestiga at eventually siya rin ang magdedesisyon. He is the accused or respondent, so to speak, but he is the investigator and the judge rolled into one. We don't expect Mr. Erwin Tulfo to admit his guilt. And therefore, by human nature also, it is predictable that he will cite all of us as liars. And pursuant to his power as chairman of the committee, and that is debatable, he can cite us in contempt, he can punish us, and he can send us to jail. Buwelta ni Senator Erwin, handa siyang mag-inhibit sa mga susunod na hearing. Pero tingin niya, mukhang PR at optics lang daw ang pagpunta ng 18 bagmen umano niko sa Senado. Well, it makes us question their credibility at kanila pong motibo. Pumunta po sila dito pero ayaw naman po nilang bumaba dito sa meeting po na ito. Parang ito po isang kanila po ang press release. Kaya tanong ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Win Gatchalian, why all the drama? Nandito na sila Sana pumunta na lang sila dito. Why all the
drama of pupunta pa doon, may press con. Nandito na sila. This is the best venue to tell the truth. Bago ang Blue Ribbon Consultative Meeting ng Gatchalian Block, nagpadala ng sulat si Senator Alan Peter Cayetano sa abogado ng 18 bagmen. Ang sabi niya, hindi notarized ng opisina ni Senator Pia Cayetano o Rodante Marcoleta ang pagdinig ngayong araw. Pinaalalahanan naman ni Cayetano sila Baligod na ang mga imbitasyon sa pagdinig ng Blue Ribbon ay dapat namang galing lang sa opisina ni Senator Pia Cayetano na kinikilala nilang chairman ng komite at Senator Marcoleta na kinikilala nilang chairman ng subcommittee. Binalaan din ni Cayetano ang mga bagmen umano na mag-ingat sa pagdinig ng Blue Ribbon ngayon sa ilalim ni Senator Tulfo. Hindi raw kasi magagarantiya nila Cayetano ang proteksyon at procedural safeguards para sa mga witness. Pero buwelta ngayon ng Blue Ribbon ng Gatchalian Block, ang ginawang pagdinig noong Huwebes ay hindi lehitimo at isa lang daw press con. It was conducted outside established Senate rules and institutional processes. Simply put, it was not a legitimate blue ribbon hearing, committee hearing. It was irregular, a house show, as you may want to call it, a make-believe investigation masquerading as an official Senate proceeding. That the so-called Blue Ribbon Committee hearing conducted last Thursday, June 4, was illegal, void ab initio, and had no binding effect. It is in this context that today's public consultation and organizational meeting of the Blue Ribbon Committee is being called to order. And we hope that with this proceedings, we will be able to get to the bottom of the truth. Si Senator Raffy Tulfo naman tinawag na live selling ang ginawang hearing nung nakaraang linggo. Wala siyang pinangalanan pero may patutsyada si Senator Raffy sa senador na tumawag na bayani sa 18 bagmen umano ni Ko. Kung matatandaan, si Senator Loren Legarda ang nagsabi niyan. So, the people using them portray them as heroes. God damn. Sabi nga ng isa sa mga senador na dumalo nung araw na yon, bayani daw po sila. Pero nakakaya naman po sila sa iba nating mga bayani. Na itong 18 kargador na ilang taon nagtrabaho kay Saldico, may 7 years at 9 years at nagbitbit daw, sabi nila, ng sangkatutak ng maleta ng pera. At bigla na lang tinubuan ng konsensya at ngayon ay naninira ng buhay ng mga inosenteng tao, ay tatawagin nating bayani. Pasensya na. Hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio at mga dakila nating OFWs. Hindi naman dumalo ang ilan pa sa mga inimbitahang kongresista pero nagsabi raw ang Secretary General ng Kamara dahil merong interparliamentary courtesy. Dumalo naman sa consultative meeting ng Senate Blue Ribbon Committee ang pamunuan ng NBI kung saan sinabi ni Director Matibag sa kanyang ulat sa mga senador na base sa kanilang pag-aaral sa mga salaysay at testimonya ng 18 nagpakilalang bagmen ni Zaldico na marami daw butas, kaduda-duda at inconsistencies sa mga puntos nila kaya hindi raw magamit sa paghasampa ng kaso sa korte. Tingin din ng NBI mukhang coached o itinuro lamang sa mga witness ang kanilang salaysay. Walang dokumento. Ang ebidensya ay puro salita lamang, walang kasamang pisikal na ebidensya. Sa report kahit may subpoena, walang naipakitang original photographs, receipts o bank statement ang grupo. Ang laman ng bag ay kadalasang hinuhulaan lang. Marami rin daw inconsistency sa mga pahayag. Kaya si Senator Gatchalian dismayado na hindi nakarating ang naturang mga resource persons. Marami raw kasi siyang tanong sa mga pahayag na binitawan ng 18 testigo. Nakakadismaya po dahil kung alam ng mga invited guests, particularly po yung 18 bodyguards, na sa loob ng kanilang puso ay alam nila ang katotohanan, dapat pumunta ho sila dito. Kanina nga, binawi ng kampo ng mga bagmen umano ang pagkakadawit ni Senator Legarda sa pagtanggap ng mali-maletang may laman umanong pera. So ang maalala namin, sir, with due respect, pasensya na, sabi, wala kaming nakitang maleta na nakapasok doon sa gate. As I said, we are man enough to admit a mistake and brave enough to rectify it. Dagdag pa ni Baligod, pwedeng magsampa ng kasong perjury ang senadora sa mga bagmen dahil sa pagkakamaling yan. Sa kabila niyan, muli naman idiniin ng 18 bagmen si Senator Mark Villar.
Pero ang anak mismo ni Senator Lore na si Congressman Leandro Leviste sumulat kay Senator Erwin Tulfo na kinikilala niya ang Blue Ribbon hearing ng Gatchalian Block. Gusto rin daw niyang makipagtulungan. Sinubukan namang sunduin ang mga bagmen sa opisina ni Senator Padilla pero hindi sila tumugon. Nang patapos ang Blue Ribbon meeting, saka raw nagsabi ang 18 bagmen na handa na silang humarap. Yun nga lang, dahil sa nangyaring lindol sa Mindanao, tinapos na agad ang hearing. Total, 2 naman daw ang Senado, kaya't minungkahi tuloy ni Senator Alan Peter Cayetano na silang 2 na rin ni Senator Win Gatchalian ang pipirma sa mga dokumento ng Senado. Paraan daw yan para hindi maipit ang mga empleyado ng Senado. Dagdag pa niya, maiiwasan sa ganitong paraan ang usurpation of authority o pagpapanggap bilang taong may otoridad. Dalawa Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. But I will bend backward for our employees para hindi sila maipit sa gulo for as long as it doesn't bend the law. My staff thought of the idea na pag pareho nakapirma para eventually pag nagkaroon ng decision, walang legal infirmity. And it will also prevent yung mag-filean yung dalawang kampo ng usurpation. Tinabla naman ng Malacanang ang mungkahi ni Cayetano. Giit ng palasyo, pabiktin daw si Cayetano, gayong dun daw sa pamumuno niya nagsimula ang gulo sa Senado. Muli, ang kinikilala ng ehekutibo ay si Senator Sherwin Gatchalian. Walang maidudulot sa ngayon ng ganitong klaseng arrangement. Baka mangyari na naman ang nangyari dati sa House of Representatives kung saan meron na silang term sharing agreement na hindi tinupad agad ni Senator Alan Cayetano. Kapapasok lang na balita, pumalo na sa 35 ang patay sa lindol sa Mindanao. Ayon po yan sa NDRRMC. Sakto yan sa unang araw ng pasukan sa Davao Region kung saan niyanig ang flag raising ceremony ng mga estudyante. Marami ring eskwelahan at infrastruktura ang napinsala. Live mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, kamusta dyan? May mga aftershock pa ba kayong naramdaman ngayong gabi? Alam mo, men, bagamat malakas ang naranasan lindol dito sa Davao City, nanatili namang normal ang sitwasyon, lalo na ang paliparan at pantalan. Samantalang nagbabantay pa rin ang LGU ngayong gabi kung sakasakaling magkaroon nga ng tinatawag na aftershocks. Nagsisigawan at nag-iiyakan sa takot ang mga estudyanteng ito habang nasa flag raising ceremony sa unang araw ng pasukan sa Mahaya High Elementary School sa Malita, Davao Occidental. Maya-maya pa, bumagsak ang bubong sa lakas ng pagyanig. Napatakbo ang mga estudyante at mga magulang. Lingkod lang! Lingkod lang! Nanatili namang kalmado ang mga guro. Nasa flag ceremony din ang mga estudyanteng ito sa Matanao National High School ng Lumindol. Nagtakbuhan ng mga estudyante. At gumuho rin ang isang gusali ng eskwelahan. Kita ang tindi ng pinsala sa building. Kasagsagan din ang flag raising ceremony sa Santa Ana Central Elementary School. Parang dinuduyan ng mga estudyante. Nagkasira-sira naman ang pader sa A. Mabini Elementary School. Hinimatay naman at nahirapang huminga ang ilang estudyante ng Santa Cruz National High School sa Davao del Sur nang magpanik dahil sa pagyanig. Agad naman siyang sinaklolohan ng mga kawani ng Philippine Coast Guard. Bumigay naman ang barangay hall na ito sa Malalan Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ang kabubukas lang ng Bukana Bridge sa Davao City, nagkabita at nasira ang mga railings dahil sa tindi ng pagyanig. Ina-assess na ng DPWH Davao Region ang infrastruktura. Bumagsak naman ang bahagi ng kisame sa labas ng isang mall na ito. Nagkakrak naman ang ilang palapag ng condominium na ito sa lungsod. Pagkatapos ng lindol, sumiklab ang sunog sa Davao Convention Center. Nihinalang nag-spark ang kable ng kuryente na nagimiksa ng sunog. May gumuho ring gymnasium at health center na ito dahil sa lindol. Nagsasagawa na ng assessment. Kita naman ang magkaibang kulay ng tubig sa aerial video na ito sa Barangay Manikahan, Zamboanga City matapos ang lindol kung saan nagkaroon ng tsunami alert. Davao City, wala namang naitalang casualty at makita ko lang sa yung sitwasyon ngayong gabi. Back to normal ang sitwasyon. Nakita nyo naman yung panggabing buhay nila, no? At
halos parang hindi lindol yung lugar at wala ring major infrastructure na naitalang nasira dito sa Davao City. Balik sa iyo, Mayor. Okay, maraming salamat at ingat kayo dyan, Gary De Leon. Susunod, Senator Erwin Tulfo, sinampan reklamo ang 3 sa 18 nagpakilalang bagman ni Zaldico. At kontratistang si Curly Discaya, marami pa raw ikakantang sangkot sa flood control scandal. Naalala niya raw ang mga pangalan nung nakulong siya sa Senado. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Samot-saring problemang bumugad sa pagbubukas ng klase. May problemang taon-taon nang iniinda. Gaya po ng mga parang lubog pa rin sa baha at ilang eskwelahan na kulang sa mga classroom. Nasa frontline ng balitang yan, JC Cosigo. Sa unang araw ng pasukan sa Commonwealth Elementary School sa Quezon City, hindi mawawala ang mga batang nag-iiyakan, lalo na ang mga nasa kindergarten. Ang mga bagets kasi hirap mawalay sa kanilang mga magulang. Kaya ang tip ni teacher, hanggat maaari, mga positive lang yung sabihin nila. Huwag nilang gawing parang tigre ba yung teacher. Mga bawal nilang sabihin sa mga anak nila tulad ng, sige, pag makulit ka, magagalit si teacher. Kasi yun yung isang factor na yung bata matatakot. ngayong taon, umabot sa 6,801 ang enrollees sa Commonwealth Elementary School. Ang problema, 110 lang ang kanilang classrooms. Kaya ang solusyon, shifting. May pang-umaga at panghapong klase. Ang kaso, kung pinagsama-sama mo yan sa isang ship, parang sardines. Dahil kulang ang classrooms. Sa Hagonoy, Bulacan, lubog sa baha ang ilang bahagi ng Tampok Elementary School. Kaya imbes na nakasapatos, nakatsinelas ang karamihan sa mga estudyante sa unang araw ng pasukan. Matagal na raw hindi mawala-wala ang baha sa naturang paaralan. Ang pansamantala nilang solusyon, ang sementadong pathwalk na pinagawa nila nitong Brigada Eskwela. Nagpatupad din ng adjusted class program kung saan tinataon nila ang oras ng pasok kung kailan humuhupa o bumaba ang level ng tubig. Kaparehong sitwasyon din ang nararanasan ng Doña Damiana School sa bayan ng Kalumpit. Bayanihan ang mga guro sa pagsasaayos ng mga metal steel bar para gamiting tulay ng mga bata. Stagnant din kasi ang tubig dito, lalo't na paggigitnaan ito ng Pampanga River at palaisdaan sa likuran ng paaralan. Kaya kapag umulan, lalo silang malulubog. Para naman maiwasan ang pagdami ng mga lamok, sinasabuyan ng asin ng palaisdaan. Patuloy naman ang ugnayan ng paaralan sa LGU para resolbahin ang problema sa baha. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Inireklamo na ni Senator Erwin Tulfo ang 3 sa 18 nagpakilalang bagman ni Zaldico. Grave oral defamation in relation to Cybercrime Prevention Act ang isinampa niya sa Pasay Prosecutor's Office laban sa binansagan ngayong Maleta Boys. Nag-ugat yan sa alegasyon nila kay Tulfo na nakatanggap din daw siya ng mali-maletang pera mula sa flood control scandal. Sangkot din daw ang senador sa human trafficking. Itinanggihan lahat ni Tulfo. Pamumulitika raw ang dahilan ng pagdawit sa kanya lalo't matunugan niya ang pangalan niya sa 2028 elections. Nakakulong na sa Bulacan Provincial Jail sa Malolo si Curly Discaya. May suot na armed support ang kontratista nang lumabas mula sa Senate Detention Facility. Itong Biyernes lamang nang ilabas ng Malolos Regional Trial Court ang arrest warrant laban kay Discaya. Para ito sa kasong malversation of public funds, kaugnay pa rin ng flood control scandal. Git ni Discaya, marami pa siyang handang ikanta na mga sangkot daw sa anomalya. 150 raw ang papangalanan niya kabilang ang mga politiko. Naalala niya raw ang mga taong sangkot nung nakulong siya ng ilang buwan sa Senado. Ayon naman sa kanyang abogado, maghahain sila ng petition for bail kahit na walang piyansa ang kinakaharap na kaso. Showbiz Tonight na tayo. Pasabog ang mga plot twist sa buhay ni Eat Bulaga host Riza May Dizon.
Sa panayam ng Tony Talks, ni-reveal niyang muntik na siyang matanggal noon sa Itbulaga. May ipapalit na raw kasi sa kanya na batang host. Pero eventually, hindi naman ito natuloy. Eto pa, noong kabataan niya, minsan na raw siyang minaliit ng kanilang kapitbahay. Muntik niya raw kasing mabasag ang kanilang flower vase. At eto raw sinabi kay Raisa, mas mahal pa yan sa buhay mo. Habang buhay yan tumatak sa kanya. Ang plot twist, nabili raw ni Raisa ang bahay after niyang manalo sa Little Miss Philippines. Sa ngayon, napapanood na rin si Raisa May sa pambansang noontime show na Itbulaga. Dito lang yan, syempre, sa TV5. Susunod, Cat's Eye, Le Seraphim at Ailit by Power Collab. At Pinoy Jeepney na ispatan sa Las Vegas sa Amerika. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Hindi lang dalawa kundi 3 international girl groups ang magsasama-sama sa isang powerful collab. Dubbed as Cat's Seralit ng fans ang nasabing mega collaboration ng Cat's Eye, Le Seraphim at Ailit. Para yan sa single na Iconic by Mistake. Sa June 12 na ang official release niyan. Pero mauuna ang music video release nito this June 10. Ang Cat's Eye, Le Seraphim at Ailit ay managed ng kumpanyang Hybe Labels na may hawak rin sa global sensation na BTS. That's it this Monday. Chikahan ulit tayo bukas. Ako po si Johnny Alipon. At para sa ating pabaong pampagood night, umabot na hanggang Amerika ang ating jeep. Uy, naispatan yan sa kalsada ng Las Vegas. Siyempre, parang hari ng kalsada ang Pinoy jeep na yan. Napauwi Philippines ang motoristang nakita. Pero hindi yan pinamamasada sa Las Vegas ha. Personal use lang daw yan, may-ari. Nakaka-proud Pinoy. Kulang eh. Service. Anong ulang, sir? Dati na kayo basta driver sweet lover. Sweet lover. Barya lang sa umaga. Oh. God knows who does not pay. Oh. Alam mo kung sinong commuter dito, huwag niyo kong inaano-ano sa Tsaka yung ganyan. katas ng Saudi. Oh, para may Paano? Sige, kaya mo to. Sabi niya. Para may entry din ako, di ba? Sige, Walang go. masabi. Uy, Philippines lang yung may entry ko. Uy, Philippines. Tapos yung busina yung... Oo, yung, alam ko yan. Yung nakaka-uy. Sa ba nga, sir? Hindi na, tama na yun. Okay. Yan pong 30 minutong pag-himay sa malaking headlines. Balita at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kapatid sa Baltaan sa Public Service. Ako po si Mean Los Baños Oraseo. Ako na po si Edwin Gao, walang iwanan, Front 99.